Yung hearing kasi na ginawa ni Amy, meron din siyang ano doon may risk rin kasi siya doon. Kasi hindi mo na po pwedeng sagipin ang kapatid mo doon sa hearing na yon. Correct. Because it's going to have a liability regardless. Nakita niyo yung discussion ni discussion ni Attorney Neil Abayon, yung sa qualified political agency. Yung alter ego doctrine. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung alter ego doctrine, kapag kunwari, mga cabinet member mo, merong sinabi or ginawa, ibig sabihin nun, yun yung action ng presidente. Correct. Presumption. Okay? That's the presumption. What is the way in order to break it? Pakinggan niyo yung Attorney Neil Abayon. What is the way to break that alter ego doctrine? Dapat may repudiation. Diba? Anong ibig sabihin ng repudiation? Dapat yung presidente itatakwil yung ginawa ng kanyang mga cabinet members para, ang tawag dito, para hindi iyon maging action ng president. Okay. So ngayon, yung risk na pinasok dito ni Senator Amy is, paano pag hindi ni-repudiate ng kapatid niya yung ginawa ng mga cabinet members? O di ibig sabihin, si Amy ang nagpahamak doon sa kapatid niya. Ngayon, pagka ginawa naman ng kapatid niya na i-repudiate yung mga ginawa ng mga cabinet members, then, who ordered the cabinet members to do what they did? So, ibig sabihin, magtuturo yung mga cabinet members. At ang ituturo nila, maaaring si B1 or si B2. Diba? Nakita niyo ba? So, ibig sabihin, meron kang matatamaan dito regardless. Kaya ina-explain ko before, di ba, na double-edged sword talaga to si Amy. Ganon. So, ano yan? Ang tawag dito, she actually provided an avenue para magkaroon ng laglagan. Kasi, pag walang nangyari dyan sa hearing ni Amy at hindi niya napatunayan kung sino talaga yung ibang mga responsibilidad, merong responsibilidad dyan, it's going to be bongbong.